Mula sa kulungan ay sinusundan ng aninalawin at uwak si Gabo, hanggang sa makalaya ito ay patago na minamatyagan nila si Gabo, nagsuot pa nga sila ng pangbabae na kasuotan upang hindi sila mahalata ni Gabo na sinusundan nila ang lahat ng kilos nito. Hindi nila inaasahan na aawayin sila ni Tekla dahil inisip nito na may gusto sila kay Gabo, dahil doon ay wala silang nagawa kundi ang tumakbo papalayo. Nagulat nga sila nang matagal ang peking buhok na suot ni Nalawin. Nakita naman ni Gabo na nakikipag-away si Tekla. Nagalit nga si Gabo at sinabi na bakit pinatulan pa nila Tekla. Sa likod naman ay dumating na nga sina Ricardo sa bayan ng Ginintuan Lupa. Wala ngang kaalam-alam ang mga tao sa Ginintuan Lupa na may bago na palang nagmamay-ari ng lupa na tinitirikan ng kanilang mga bahay. Kaya naman nang sinabi ni Ricardo sa mga tao na pinalalayas na sila sa Ginintuan Lupa. Nagalit naman sina Diana at hiniran sina Ricardo na makapasok sa Ginintuan Lupa. Sigaw nga nila na umalis na sina Ricardo, dahil hindi sila mapapaalis nito, at nang malaman naman ni Mang Rudy na si Ricardo Jacinto ang bagong may-ari at nagpapalaya sa kanila, galit na galit nga ito na tumakbo papunta kay Ricardo, may masamang nakaraan nga ang dalawa, sigaw nga ni Mang Rudy na magbabayad si Ricardo sa ginawa nito sa kanyang pamilya. Ano nga kaya ang ginawa ni Ricardo sa pamilya ni Mang Rudy? Ito kaya ang dahilan kung bakit wala na ang nanay ni Gabo? Nagulat naman si Ricardo nang makita nito si Mang Rudy. Rudy, ikaw pala yan, talunan ka pa din, hanggang ngayon ay talunan ka pa. Sambit ni Ricardo, sa galit naman ni Mang Rudy ay hindi nito napigilan na suntukin at ipaghiganti ang pamilya niya na winasak ni Ricardo, kaya naman nang mabugbog si Ricardo ni Mang Rudy ay tinulungan naman ni Isabel at hinahampas si Mang Rudy sa likuran nito. Makikita naman ito ni Aling Betche na pinagtutulungan si Mang Rudy ng mag-asawa. Kaya naman hinila nito si Isabel sa ginagawa nitong paghampas kay Mang Rudy.